Magandang gabi po sa inyong lahat. Siguro narinig nyo na ang term na hot seat. Pag sinabing naha-hot seat ka, 'di ba? Ikaw ay tinatanong ng napakaraming tanong na nakakapagdala sa iyo para maging uncomfortable ka sa iyong sarili, 'di ba? Alam niyo po si Father Herbert, mahilig siya sa fast talk. Mahilig siya sa fast talk si Father Herbert. Yung mga tanong niya, lights on, lights off. Ganun siya magtanong. Candy o chocolate? Mahal ka o mahal kita? Ganun magtanong si Father Herbert. Kaya pag nag-fast talk siya sa inyo, lumayo ka na. Baka maging uncomfortable ka sa iyong sarili. Siguro ganun din ang pakiramdam ni Juan Bautista. Tinanong siya ng napakaraming tanong ng sinugo ng mga Pariseo. At ang tanong sa kanya, sino ka? Ikaw ba ang propeta? Ikaw ba si Elias? Sabihin mo sa amin ngayon. Kung ibang tao siguro, baka umalis na, baka lumayo na, baka natakot na. Kung ibang tao siguro, baka sa sobrang dami ng sumusunod sa kanya, baka sinabi na niya, oo, ako ang Mesiyas, ako si Elias, ako ang propeta, maniwala na kayo sa akin. Pero hindi ginawa ni Juan Bautista iyon. At ang nakapagtataka dahil ang mga nagtatanong sa kanya, mga Levita, mga pare. At kung ating matatandaan na babasahin sa ating mga ebanghelyo sa susunod na mga araw, ipapaalala ulit sa atin na si Zacarias ay isang pari ng templo. At dahil siya ay pari ng templo, imposible na hindi makilala si Juan Bautista ng mga Levita, ng mga Pariseo, ng mga eskriba. Bakit? Dahil kasamahan nila sa templo. Imposible na hindi nila makilala si Juan. Pero bakit kaya nagtanong sila, sino ka ba? Sino ka ba? Ang tanong nila, hindi dahil hindi nila siya kilala. Ang tanong nila, dahil naiinggit sila kay Juan sa napakaraming mga taong sumusunod sa kanya. Sa napakaraming mga taong sumusunod sa kanya. Maraming mga tao ang naniniwala kay Juan. Maraming mga tao ang nagpapabinyag kay Juan. Maraming mga tao ang sumusunod sa kanya dahil sa kanyang sinasabi sa kanila. Kaya nainggit ang mga Pariseo, nainggit ang mga eskriba, nagsugo ng mga Levita, tanungin nyo nga ang taong ito, sino ba siya? Anak lang siya ng isang ordinaryong pari ng templo. Although yung pari nung panahon na yon, sila yung mga nasa upper middle class ng society. So medyo may kaya ang pamilya ni Juan. Pero ang tanong nila dahil iniisip nila, bakit meron siyang maraming tagasunod? Gayong ordinaryong pari lang naman ang kanyang tatay. Si Elizabeth, galing sa isang pamilya ng mga pari din. Pero sino siya na maraming tao ang maniniwala sa kanya? Yun ang konteksto kung bakit ang daming tanong ng mga Levita, ng mga Pariseo kay Juan. Pero iisa ang sagot ni Juan. Ang sagot niya, towards the end ng Ebanghelyo, sabi niya, hindi ako ang Mesiyas. Kasama ninyo, mayroon sa gitna ninyo, ang sumusunod sa akin, ang susunod sa akin, ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Sinasabi ni Juan na, nung panahon ni Jesus at ni Juan, yung mga slave, yung mga alipin, kapag ang kanilang amo, ang kanilang Panginoon dumadating sa bahay, sila yung nagtatanggal ng tali ng kanilang sandalyas, ng kanilang panyapak. Para kay Juan, hindi nga siya karapat-dapat na maging isang alipin ng susunod sa kanya, na kahit yung pagtanggal ng kanyang sandalyas, ng tali ng kanyang panyapak, hindi siya karapat-dapat.
Ganon ang tingin ni Juan sa kanyang sarili. Pero ang kanyang misyon, ihanda ang dadaanan ng sumusunod sa kanya. At ano ito? Mangaral ng pagsisisi ng kasalanan, ng pagbabalik loob sa Diyos. Itinuturo niya ang lahat ng tao, hindi sa kanyang sarili, kundi kay Jesus. Hindi ako ang Mesiyas, hindi ako ang propeta. Ang susunod sa akin ay siyang mas makapangyarihan pa kaysa sa akin. Hindi kinuha ni Juan, hindi inagaw ni Juan ang spotlight. Bagkus ay kanyang itinama ang maling pagtingin ng ibang mga tao na siya na ang Mesiyas. Itinuro niya lahat kay Jesus. Ang kwento ng Pasko ay kwento ng pagtatama ng ating maling pananaw tungkol sa Kapaskuhan. At sana po sa susunod na mga araw, habang tayo ay magsisimbang gabi dito sa ating parokya, maitama itong mga maling paniniwala, itong mga maling tingin natin. Ano-ano ang mga ito? Napakarami po, pero I'd like to point out ng iilang mga bagay. Isa sa mga sinasabi natin na kapag Pasko, kailangan tayo ay maging mapagbigay. Tama, di ba? Paano mo mararamdaman ang Pasko kapag hindi ka man lang marunong magbigay? Yun nga lang, kapag tayo ay nagbibigay, we always think na ang pagbibigay ko ay galing sa akin. O itong mga inaanak ko, akin ito ha, o Ninong, bless kay Ninong, bless kay Ninang. Para bigyan ng regalo, di ba? Ganun ang sinasabi natin. Bless muna para bigyan ng regalo. At ang tingin natin, kapag tayo ay nagbigay sa kanila, ang ating ibinibigay ay nanggaling sa atin. Na pwede naman nating itama. Oo, baka galing nga sa iyong trabaho, sa iyong sahod, sa iyong trabaho, pinag-ipunan mo ito, nag-isip ka talaga ng mga magiging pangregalo sa iyong mga inaanak. Tama po yun. Yun nga lang, hindi po nanggaling sa iyo yun. Hindi galing sa iyo. Instrumento ka lang ng kabutihan ng Diyos. Kaya ang pwede nating gawin, tayong mga ninong at ninang, sana po matuto tayong magturo o ituro sa ating mga inaanak ang tama. Na ang Pasko ay dapat nakaturo kay Jesus, hindi sa ating sarili. Kung magbibigay ka ng damit, eto bigay ni Ninong, bagong damit. Sana magsimba muna at gagamitin mo ito sa pagsisimba. Isusuot mo ito sa iyong pagsisimba. Pwedeng ganun. Nagbigay ka, pero itinuturo mo ang tama na ang ibinigay mo ay dapat gagamitin para kay Jesus. Dapat gagamitin para kay Jesus. At ito po ang magandang paalala sa atin ngayong ikatlong linggo ng panahon ng Adbyento. Sa ating kagalakan na papalapit na ang Kapaskuhan, sana po maisip natin na ang lahat ng mga mayroon tayo ngayon, lahat ng ating tinatamasang kabutihan, kagalakan, mga material na mga bagay ngayong Pasko, oo, pinag-ipunan mo yun. Pero dahil ito sa biyaya ng Diyos. At sana po, hindi natin makalimutan na ang sentro ng lahat ng ito ay si Jesus. Ay si Jesus. Ang sentro ng lahat ng selebrasyon ay si Jesus. Alam niyo po, isa sa mga napapansin ko, hindi lang po dito, maging sa dati kong parokya, tulad ngayon, ang daming mga tao, punong-puno tayo, pati nga dito sa ating garage, meron ding mga tao. Sa mga simbang gabi, umaapaw ang ating simbahan. Pero pansinin niyo po, sa araw ng Pasko, pumunta kayo dito, magsimba kayo. At tingnan ninyo, i-compare ninyo ang
Dami ng tao na magsisimba ngayon at sa araw ng Pasko. Kokonti na lang po. Hindi na nga, although puno pa rin ang simbahan, pero hindi na tulad ngayon na umaapaw. Bakit kaya? Bakit kaya? Napagod na. Ang sabi ng iba, Father, 9 na araw kaya akong nagsimba. Hindi kaya ako lumampas ng langit niyan. Baka pwede nga lumampas ka ng langit. Pero hindi ba pwedeng umapaw palalo ang biyaya para sa iyo kung magsimba ka sa araw ng Pasko? Pwede nating gawin na, oo, may kasiyahan tayo sa araw ng Pasko, sa 24 ng gabi. Pero pwede nating sabihin sa ating buong pamilya, bukas, ang pinakaunang gagawin natin, ang magsimba. Masaya tayo ngayon, pero bukas, ang pinakaunang gagawin natin, ang magsimba. Itama at ituro natin sa ating mga kapamilya, sa ating mga anak at sa ating mga apo, na ang Pasko ay tungkol kay Jesus. Hindi tungkol sa Noche Buena, hindi tungkol sa mga regalo. Na ang Pasko, dapat ang sentro, ang banal na misa.